carbon yung ibabaw. Wabe. Dito kasi yung paano sa post ng mataas yung ring fender yung extension. Naglagay ako ng improvised bracket. Bagong gising tayo. Yo, what's up mga pengo? And welcome to another episode. So, hindi tayo nagmamotor sa labas. Dito tayo sa garahe. And may gagawin tayo dito sa NMAX, Tecnomax. And mag-install tayo ng accessories na tamang-tama June 1 ngayon. And magtatagulan na. Ito yung ikakabit natin dito. Dito sa NMAX, Tecnomax. Front fender extender, carbon front fender connection, or parang tapaludo. Ito mangyayari kapag dumadaan tayo sa basa. Kung mapapansin nyo, maraming putik mula dyan sa baba, italsik, hanggang pataas, hanggang langit, hanggang tipos, tumatalsik, hanggang doon sa loob. Yan. Kaya tayo maglalagay ng tapaludo or extension. Yan. Ito yung nabili natin sa Shopee. Yung price nito ay 224 pesos. Carbon yung ibabaw mga pengo. Tapos may 4 na butas. Medyo malamig lang yung plastic at manipis. Yun ang gusto ko kasi ayoko na makapal, baka sumahid lang dito sa gulong. Carbon saka magaan para hindi siya mataw-taw. Okay sa akin to. Tapos may kasama na siyang bolts and nuts saka washer. Tanggalin natin. Tuloy-tuloy natin to. 4 na bolts lang naman yan. Ito saka ito. Saka yung kabila. Hindi ko napapakita yung sa kabila no. Very easy lang. So, pag madumi, hugasan nyo. Nalinis ko na yung ating fender. Wala nang putik sa ilalim. So, yung naporma ko na yung extension ng front fender natin. Masking tape na yung ginamit natin. Kasi nga, bumibitaw kapag ito yung gamit nating tape. Tapos, pinapainit na natin itong soldering iron. Yan. Ito yung pambutas natin. Lalagyan natin ng mark. So, hindi ko na siya lalagyan ng pentel pen. Lalagay ko na siya ng tanda. Lalagay ko lang muna ng tanda using soldering iron. Butasan natin. Pinakang gitna. Okay na yun. Tapos, dito naman. Alright. Nalagyan natin ng marka yung mga babatasan natin. So, tanggalan natin yung mga tape. Dito sa kanya. Kailangan maganda yung titis mo. Alis mo yan sa tornilyo. Let's go. Alright, so sa ilalim tayo mag babotas. Kita ba? So, check natin sa tornilyo kung papasok na yung tornilyo. Yun. Sakto lang yung butas. Ito yung pambutas natin. Suwabe. At least kasa yung tornilyo. Dito sa isa. Nabutasan natin. Usok-usok pa yung panghinang natin. Soldering iron. Yun ang mabisang pambutas. Butas na parang machine ang nagbutas. Malinis. Malinis ang butas. Walang scratch. Professional yung nagbutas. Alright mga pengo. Kakabit natin. So, ganito pag-install. Pasok nyo muna sa ilalim. Itong extension. Tapos, saka mo itatapat sa mga butas. Alright. Yan o. So, mabilis lang.
Nalagay ko na yung bolt. Ayan, may forma ko ng maayos. Nagpitan ko na yung mga tornilyo. Ang gaganda na, pantay ng pantay yan. Tapos gagawin ko, di ba, hindi yung perfect na lapat, lalagyan ko siya ng glue gun. Pinapainit ko na yung glue gun. Di ba ito, di pa lapat, hindi lapat, may open area, may guang, kung tawagan namin, guang. Ito lapat na lapat, okay lang yun. Dito sa gilid, hindi, yun, may guang. Gagawin ko, lalagyan ko ng glue stick. Masisipitan kasi ng mga lupa-lupa ito, yun. Yan. Masisipitan mo. Dumi-dumi. Kontrol lang. Alright. Pwede na yan. Ganito lang paglalagay niyan. Unahin nyo lang yung sa may harap. Yan. Ganito paglalagay niyan. Ang pangit ng ano, may glue gun. Pero prone sa basa. Alright. So, i-place nyo yung mga tornilyo. I-place nyo lang. Ganang ano kantahan na. Hindi muna natin siya ikipitan kasi alam kong sayad yan. So diskarte ng ating pagtutornilyo. Ang gagawin natin ay i-push nyo pataas itong fender. Yan. Yan. Push nyo yung pataas para medyo nakaangat. Push nyo pataas yung rear fender, yung extension natin. Adjustment lang yan. Yan, alright mga paingo. So yun na, nakabit ko na. Yun ang itsura nya kapag nakasalpak. merong glue gun dito. Ligay ko lang para hindi maputikan. So sa malayo okay naman. A few minutes later. Yun, alright mga paingo. Lalabas natin yung ating NMAX TechMax na naka fender extension kung anong tawag nyo. Tapos may ginawa ako dito dahil di ba pag ginaganto siya maingay. Ngayon hindi na. Dati maingay yan pag ginanto ko, tumatama sa gulong natin. Ang ginawa ko, naglagay ako ng improvised bracket. Ang paraan ko dito ay habang binubutasan ko, inaangat ko dito sa rear fender. Alright, mamaya papakita ko sa inyo yung talsik saka saan yung madalas na tumutunog. Maingay kasi ito kapag walang bracket. Right, tara mga paingo. Alright, testing natin yung madlap kung maingay. Madlap yung extension fender kung maingay sa iba't ibang kalsada. Sa mga ganitong kalsada hindi namang maingay. Yan, ang ganyan. Saka sa semento, wala namang ingay. Yan. Wala naman siyang ingay mga painga, no? Yan, mga gandang kalsada, okay naman. Yan, alright. Sa mga gandang kalsada, kung walang bracket, medyo maingay na. Lalo na medyo nalulupak, no? Alright. Yan, yung mga ganitong kalsada, semento na bato-bato, parang may graba. Walang ingay kasi may bracket. Pero nilang sa mga iba, mabilis ka dito. Yun. Kahit na mabagal, pag nasaldak, may ingay yung yung fender extension natin. Konti lang ingay. Dati pag dito, napakaingay kapag hindi ko nalagyan ng fender extension. Ngayon straight na lang. Merong ingay kapag nasaldak, pero straight na lang siya.
tolerable naman yung ingay niya. Yung tipong hindi ka maiinis. Dati naiinis ako, napakaingay ng fender extension ko kasi tumasayad sa gulong, parang tumatalbog sa gulong, ganun nangyayari. Yan, mga ganitong wala pang bracket, maingay ito. Pero ngayon, kung pakinggan nyo, tahimik siya. Dito lang yung nasa saldak na yung gulong, dito lang maingay. Wait lang hindi ko makita yung nasonan. Yan, kahit bilisan ko, okay pa rin. So, panalo yung ginawa kong solusyon para hindi maingay yung ating fender extension. Lalo mga ganitong kalsada, no? Talagang mag-iingay yan, papalo-palo yung fender extension sa gulong. Isaldak natin, wala laman. Pag biglang preno tapos nasaldak sa lubak, yan, nag-iingay ito. Pero kapag dire-diretso naman, hindi ko masyadong naririnig. Pag medyo malalim, yun, wait lang, buksan ko yung visor ko. Yan, hindi ko siya hintuan dito. Yan, walang tunog. Huwag dire-diretso. Yan, mga gantong lubak, naririnig ko ng konti. So, ayos lang naman. Mukhang matibay naman yung ating bracket. Nabili natin ng mura lang, 10 pieces to, mga 60 pesos lang. Ito yung bracket na nilalagay sa gagawa ka ng divider. Yan, ito yung napili ko para mabin. Dito ako naman para matesting ko yung performance na ating fender extension, kung sumasayod ba o hindi. Pero sa kaisipan sa aking pananaw, mas okay kapag may bracket. Tapos kaya nga naglagay nito para sa tagulan, malapit na yung tagulan niya. Yan, mabato, parang matagtag na yung motor natin, pero yung ingay sa may fender wala pa. Pag malalim lang yung saldak, saka nag-iingay. Na speed naman, nakatesting ko namin ito ng 100 to 110. Walang ingay siya, walang ingay kapag dito sa patag. Sinusubukan ko siya ng low speed sa high speed. Low speed na may konting lubak, may konting ingay. Siya, mga ganyang senaryo. Okay lang, hindi naman siya masakit sa tenga. Dati nung wala pang bracket, masakit sa tenga. Tagang nakakaiyamot yung ingay ng yung humahato sa gulong. Ganon. Ito, kalmado na. Approve, sarap sa ride dito. Yung tipong meron kang peace of mind na dito matalsik yung mga tubig, lupa doon dito sa may tipos sa taas, mabasa pa rin yung ECU, mga ganun. Dugyot na yung aking motor, hindi ko na naugasan.
konti lang pataas. Airball yan. Dito tayo. Yan, alright mga pahinga. Tignan naman natin yung kondisyon ng talsik. Natuyo na eh. Sa nakikita nyo, hanggang dito lang yung talsik. May putik. You know. Ito kasi pinunasan ko. Pero may angging konti. Dito, you know. May konti. Right, you know. Saka dito, may anggi. Hindi mo maiwasan dito. Yan. Tumatasik dito sa gilid. You know. Rito tumatasik pag mabilis. Kondisyon ng bracket natin. Matibay pa. Panalo yung ginawa natin. Ayan, alright na pinga. Yun ang ating vlog natin sa fender extension para sa NMAX, TechMax. And kindly and consider subscribe sa ating YouTube channel. Alright na pinga. Stay safe, ride safe always. And bye-bye.